Welcome back, Conteseras. My name is Primo Sacramento, and you are watching the 10th episode of Primo Tells Inspiring Stories. But before we start, please like, share, and subscribe to Contesera Pageantry because we live for this. Today we have a very special guest. She's definitely one of the most popular stand up comedians and a certified pageantera. Let's welcome to the show Miss Christine Fifi Hermosa. Hello, Primo. Thank you for inviting me here at your podcast. Such a Ayan. pleasure having you here. Thank you. And this is your first interview, di ba? Yeah, it's my first. Yeah, I'm a virgin. Yeah, Halata naman. di ba? Did you want to introduce yourself to our Conteseras? Okay, so my name is Christine Fifi Hermosa. I'm a comedy karaoke host, MC. I do everything, for example, like birthdays, Christmas party, and then also I cook food. Ayan, masarap ako magluto, Primo, alam mo Yes, 'yan. alam ko yan, especially yung beef salpikaw mo. Oh my Oo, God, I 'di miss that. ba? So ito nga, saan ba nag-umpisa at pinanganak ang isang Fifi Hermosa? Okay, so si Fifi, actually, that's not my real name. It's just a stage name. So I was born in Binangonan, Rizal, in the Philippines, with my parents, Fernando De Leon and Evelyn De Leon. So my dad is a policeman in the Philippines, and he died 2003, I think. Yeah. So and also, I graduated in BS Pharmacy in Central Escolar University. Take me back nung bata ka. Ano yung mga pinaka-memorable, most cherished moments mo nung bata ka? Yung memorable siguro, I think nung time na nagkaroon kami ng Boy Scout, remember lahat naman tayo may Boy Scout tsaka Girl Scout. So there's a jamboree sa Binangonan, Rizal. Then what happened is may na-meet akong bata. So I'm Okay. still young that time. And then that time, I think crush ko siya. Hindi ko alam kung bakit, pero Anong age mo nung time na yun? I think I was grade 5, grade So, 6, I suppose mga 10 years old? 12, I don't know, I 11? don't Okay. remember. But anyways, nung palagi ko siya nakikita, gustong-gusto ko siya talaga na makasama and everything. So hindi ko pa alam yon. So nung time na yon, nung umalis na sila, hindi ko alam kung bakit iyak ako ng iyak. Oh, okay. Hindi ko alam. So, I have a feeling, I don't know if it's a puppy love or whatever, kasi hindi ko pa naman alam yung time na bading or straight or whatever. So, nung time na yon, nagkagusto ako sa kanya. I think that time. Then iyak ako na iyak, hindi ko alam kung bakit. Yung luha ko, as in dire-diretso, hindi siya ano, Na na nonstop. nag-stop. Yeah. So, did you bring it up sa family mo na bakit may gano'n kang feeling na ba't parang may something na nafi-feel ka sa No. so you kept it to yourself? Yeah, because I'm still young. So, hindi ko alam yung mga love, love, love na yan. Wow, okay. Yeah, hindi ko alam. So, may communication pa ba kayo nung guy na yun? No. Wala na? Pero after a year nakita ko siya kasi nagpunta siya sa school namin. Wala naman ako naramdaman, pero na-excite ako kasi alam ko makikita ko siya. I don't know his name, di ko alam yung pangalan niya. Pero nung nakita ko siya, parang nawala naman. Pero excited pa rin ako na makita siya. Pero nanliligaw ako nung bata ako, ha. Oh, okay. Let's Naba-busted talk about that. naba-busted nga lang. I don't know why. Anong age ka nung nag-start ka mag-explore ng sexuality mo, na nag-start ka manligaw sa opposite sex? I assume Yeah, opposite sex, opposite sex kasi yun yung normal. tama. Kailangan talaga magkaroon ka ng crush na babae. Pero I have a feeling like deep inside, nakakagusto rin ako sa lalaki. I don't know why. Like mga bata, nagka-crush ako. Nakakatuwa lang. I don't know. Pero it's palagi akong nababase. Pero lahat ng friends ko, babae. Oh, okay. Hindi ko alam kung bakit. Mahilig ako makipag-friends sa babae. Ito, may nanligaw na ba sa yung friend mo na babae? Nung I think high school. Okay, so sinagot mo naman? Naging kami yata, hindi ko Naging kayo. sure. Pero I know nung college ako may have two
2 girlfriends yata nung college ako. Wow! Yeah, pero minahal ko sila in So fairness. yung first relationship mo ay mga women, mga babae? Yeah, Wow! And how was that like? kadiri. No, 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 no. Kasi nung time na yun kasi, dad ko kasi 'di ba police, so hindi ako puwedeng maging bakla. Okay. So I keep it to myself. So, If ever na na-find out ng father mo na gano'n ka nga. baka wala na ako dito. I don't know, I'm not sure. Pero I have a feeling talaga magagalit siya. Hindi ko Mhm, alam kung itatakwil ako, I don't know. Pulis, eh. So, kailangan maging lalaki pa rin ang dating. exactly. Pero nung time na nagkaka-girlfriend ako, nagkakagusto talaga ako sa lalaki, the same sex. Oh, I don't know why. pero Pero mahal mo pa rin yung girlfriend mo at oo the same time? naman, mahal Okay. ko. Pero sa lalaki pa rin ako nagkakagusto talaga. Oo. Yeah. So ilang kayong magkakapatid? Ikaw lang ba ang nag-iisang uniko iho ba yun? Oo. Yeah, Kasi half ano ako, half ako. half ano? Half Filipino, half Filipina. Oo, so ako lang talaga. So we're 5. So yun nga, 2 and a half boy, 2 and a half girls. So anyways, 5 kami. So my brother, I have 2 sister I mean, I have 2 brothers and 2 sisters, ayan. So kanino ka mas close, sa mom mo or father mo? Sa mom siyempre, kasi siyempre ang dad ko nga pulis. I remember nung time na high school, I think first time kong uminom ng alak that time. Oh, okay. Yeah. So how was that experience na makainom ng for the first time ng alcohol? Oo, nasabi ko dun sa classmate ko, sasabihin ko talaga ang pangalan. Mamaya alam naman niya yun. Anyway, sabi ko, "Edwin Villa, I love you." Hindi ko kinaya. Alam mo ginawa? Kumuha ng hose, binasa ako. Diniligan Talaga? ako, no, totoo Oh yun, my nakakaloka God! yun. Tapos nung umuwi ako, siyempre jeep yun 'di ba, nung high school tayo. Anong nangyari, yung mga katrabaho ng dad ko, kasi meron kaming business na before, minibus in the Philippines. Nag-pretend talaga ako na hindi ako lasing. As in pag gano'n ko talaga nung dumating ako nakita ko sila, "Uy, kumusta?" Tapos nung time na yun, paghiga ako dumiretso agad ako sa bed. Day, first time 'di ba uminom ng alcohol, paghiga ko gano'n umiikot talaga yung ano, yung mundo ko, Oh, promise. Talagang wow. nakahawak ako sabi ko, "Anong nangyayari?" So yun yung first talaga na uminom ako, nakakaloka yun. Nakakaloka naman yun. Pero hindi ka nabuko or Hindi may nakahuli ba hindi sa'yo? ako nabuko, oo. Wow, ano kaya yung parusa 'pag siguro Palo, palo? sampal. So No, kasi hindi naman talaga nila na-accept talaga, eh, mm, especially nung time natin. Yeah, hindi nila na-accept lalo mga na 1960s. uy, hindi naman 'no? Joke lang, joke lang. Parang mga ano lang yun, five 5 years years ago. ago. Ganun lang. Pero I for sure naman ano, I don't know kung matatanggap ako ng dad ko, pero I think proud naman yung dad ko sa'kin kasi I think ako lang yata yung naka-graduate. Oh, accomplished. Kasi nung time na yun ako yata yung grumaduate, then yung brother ko grumaduate kasi Hmm. siya yung bunso. Pero I think that Ikaw yung time unang naka-graduate sa yeah, kasi college. yeah, nung college, nakita ko naman yung dad ko na proud naman siya sa akin talaga. Wow, Yeah, in fairness naman. bongga yan. I mean, you are an accomplished person. Talagang masayahin ka na, are you the life of the party? Medyo comedian ka na ba since bata ka? I think oo. Masayahin tao talaga ako. Pero I think nung time ng second year high school ay nag-went rin ako sa San Sebastian College. So, first year and second year high school nandun ako. So, after graduate ng grade 6, first year is San Sebastian in Manila. Hmm, So, maraming bakla sa San Sebastian. So, hindi ko alam pa yung mga word na bading. Alam ko yung okey. parang malalandi, palatawa, gano'n, gano'n. So, may nakita akong person, bading, para siyang center of attraction. Kasi nandun kami sa labas, eh. Tawa sila ng tawa, ta's yung batang yon chika siya ng chika, tawa ng tawa. So, sabi ko,
paglaki ko or sabi ko, gusto ko ganyan rin ako. Na Wow! maging mapatawa, mahilig magpatawa. Hindi ko naman sinabing isama na ang pagiging bakla. So sabi ko lang, gusto ko magpatawa. Parang Center of attraction. center of Parang attention. Zoom. Oo. Ang gusto ko lang talaga center of attention. Hindi ko naman, hindi sabi ko, gusto ko yan, maging center of attention. Bakla, eh di naging bading na rin pala ako. Sinama, sabi ko, tanong na si Lord. Sabi ko, iyon lang, maging funny. Pero huwag naman maging bakla. Nakakaloka si Lord. Pero Kaya, ayun. kung may something kang natutunan during your childhood na dala-dala mo pa hanggang ngayon, ano 'to? Be humble. Be humble, tsaka respeto sa mga elders, sa parents mo. Why is it important na maging respectful ka sa mga elders mo, like your parents? Well, kasi ang parents kasi isa lang yan eh. Mhm. Hindi ka makakapili eh, yan na yan. So, you have to make sure na you have to love your parents. I know nagkakaroon kami ng, Conflict, mga gano'n? conflict ng mom ko, kasi makulit, ang aking mother. But anyway, sila pa rin naman yun eh. Ah, no matter what happened, na-accept nung mom ko na kung ano ako. That's amazing. Oo, kasi before, tago ako eh. Hindi ako bading na, "Hey, bakla ako." Hindi. Mm. So, tago talaga ako. Kloseta. Kloseta talaga. Alam mo ba kung paano nalaman na-confirm? Kasi I have a feeling alam nila, Mhm. hindi lang sila nagsasalita. So, na-confirm nung time na yon, nandito ako sa US, nagpadala ako ng camera. So, may SD card yon. Kapanahunan natin 'yun, kakilala kita eh. So, nung SD card na yon, siyempre ang bakla picture ng picture na swimsuit, naka-pantit bra, naka naka-hair. Tapos sabi ng mami ko, sabi ng mami ko, "May itatanong lang ako sa'yo." "Ano 'yun?" Sabi niya, "Kasi may pinadala kang SD card sa Pilipinas. O tapos, naka-pantit bra ka dun." Oh my God! Di ko kinaya. Hindi ko Paano ko i-de-deny yun? anong sabi mo sa mom mo? Tsismis lang yun. Oh my gosh. AI lang yun. Siyempre si bakla deny pa rin, Oo, deny pa deny. rin. Ha? Pinanindigan mo yun. Kung ba Oh, sana sinabi mo girlfriend mo, gano'n. sabi ko, ewan ko, Ay naku. bakla hindi ko alam kung paano ko talagang ma-confirm, hindi ko talaga Mm. pina-confirm, dininay ko pa rin. May pruweba na 'di ba, naka-pantit bra. Hindi Ayaw, mo man lang trinay. hindi ko tanga. Oh my Pero in fairness nung time na yon, okey lang ako kasi alam ko na alam nila, ayaw lang nila Mm. magsalita, ayaw lang niya ako i-confront. Pero nung I think one time I was in Noipits in Glendale before, yun yung first na Noipits, karaoke bar, here in Los Angeles, in Glendale. Hindi ko alam, sinama pala siya nung kaibigan niya, nanood. Oh, so wala kang idea nandun yung mom mo? Nandun, Oh my God. Pero ano yung itsura mo, nakababae ako babae ka kasi na? hindi kami magkasama sa bahay, eh. Oh, okey. So nung time na yon, Ano reaction mo nung nakita mo yung mom mo? nakita ko mami ko, sabi ko, "Oh my confirm na." So yun na yung way na pag-a-out mo? Oo, So hindi, I mean alam na naman niya yun, pero wala lang confirmation. Pero sinabi ko na lang sa kanya, binulungan ko na lang, sabi ko, "Oh, ito yun, ito yung extra income ko." oh, Pero nice. nag-excuse pa rin in a way na, "Kaya ako nagbababae kasi extra income 'to, lalaki talaga Parang ako." work is work, parang gano'n yung Yeah, kaya explanation sabi ko, mo. "Kaya tayo may extra money, dito yun, dito nanggagaling." Wala pa ring confirmation. No, pero totoo yung alam mo umiyak yung mami ko, umiyak siya. Oh, Siguro in a way na natutuwa siya in a way na parang, "Oh, this is my son." At least in fairness 'no, kahit bakla ako hindi ako nagdodroga. oh yes, Oo, in yes. fairness naman kasi mahirap naman bakla ka na droga ka pa. Ay Diyos ko naman te.
Oo, Nakakaloka yun. para sa mga kabataan diyan, 'wag po Oo, kayong magdroga. 'wag. Mm. Oo, kasi sinabi sa'kin ng dad ko, "Huwag kang magdodroga." Mm. Since you mentioned yung father mo na nawala siya noong 2003, ano yung pinaka na-miss mo sa kanya? Na-miss ko kasi nga hindi kami close, eh. Sabi nung mommy ko nung time na nawala siya, parang masama ang loob ng dad ko. Mhm, Kasi nga hindi kami close, kasi nga malayo talaga ako. Pero kung maibabalik ko yung time, siguro ano, I will try my best na ano ba 'yan? Nakakaiyak naman. No, siguro ita-try ko yung best ko na maging hindi alam ko naman hindi lahat perfect. I mean, ang gusto ko lang talaga maging proud yung dad ko. So, kung ano man yung na-accomplish ko and I have a feeling naman lahat ng nangyari sa buhay ko at naging accomplish ko, I think masaya siya na nakikita niya yon. Kasi nung time na namatay yung dad ko, ah, so lahat ng favorite food niya pinadala niya. So, ako yung nagdadala ng food sa PGH. So, ang nangyari nun, kailangan ko ng blood. mhm. So, ako yung naghahanap, I don't know kung anong nangyari nung time, basta ako naghahanap ako ng ano, ta's sabi ng kapatid ko, "Umuwi ka na, pumunta ka na sa hospital." Sabi ko, "Bakit? Eh, kailangan ko pa ng blood." Hmm, Sabi niya, "Umuwi ka na, pumunta ka na dito." Sabi ko, "Bakit?" Then sinabi ng doktor na wala na yung daddy at sabi niya na lumalaban daw, pero hindi talaga na kaya, naabutan mo ba siya or hindi? hindi na. So, wala na siya that time. So, shock kami, na-shock kami in a way na akala ko ba may chance Mhm, 'pag inoperahan. Pero nung time na yun, hindi na talaga na kaya. So, iyak ako na iyak that time. So, yun yung parang nakakalungkot in a way na parang sayang, hmm, sana like for example, mahilig kasi sa lakos ang dad ko. mhm, So, sabi ko, "Sana nabili ko man lang ng lakos yung dad ko, parang sana kung buhay ka, kaya ko ng bilhin kung anong gusto mo." hmm. Pero ganun talaga. Pero at least nung time na yun, inamin ko sa kanya na bakla ako. Alam mo kung paano? Paano? Nung namatay yung dad ko, nasa labas kami ng kapatid ko. Sabi ko, kinakausap ko siya. Sabi ko, "Daddy, pasensya na. Bakla ako. Hindi ko gusto 'to. Hmm. Pero wala, eh, wala akong magagawa." Alam mo nangyari, nangamoy bulaklak. Oh, wow! So yun na yung sign. Sabi ko sa kapatid ko, "Kuya, may naaamoy ka bang bulaklak?" Sabi niya, "Wala." Okey. So sabi ko, "Iyon na yun. Yun na yung daddy." Siguro na-accept na rin niya ako. If ever na, let's say, naabutan mo siya, ano yung gusto mong sabihin sa kanya in person? Na mahal ko siya at kung kaya ko na sabihin talagang sa kanya in person na, "Daddy, pasensya na ba din yung lola mo." Siguro yun yun. Pero sinabi ko naman talaga na sa dad ko, nung nakita ko na siya, sabi ko, "Wag kang mag-alala, ta-try ko yung best ko na na kung ano man yung responsibility or whatever na magawa kong kabutihan sa family ko, I'll do it. Tsaka aalagaan ko yung nanay ko." Yun yun talaga yung sinabi ko sa Yun dad yung ko. promise mo sa Yun yung kanya promise ko sa and until now, ginagawa ko kasi my ginagawa mom mo. lives with me. Wow, Yeah. ang ganda ng story mo. And sa mom mo, ano yung relationship niyo ngayon kay mom? Mas okey na ba since alam niya na at fully tanggap ka na ba? Oo, alam na niya. Ano nga, minsan siya rin nagsi-zipper ng mga bra ko, gano'n. Gano'n na kami kasi alam naman niya kasi magkasama na kami sa bahay. So, lahat mga dress ko, "Mommy, paki-ano nga, chu chu chu." So, ginagawa naman niya 'yun. So, okey naman kami. Wow! My mom's okay. She's not working anymore kasi nga matanda na. She's 79 years old. Oh, wow! Yeah. Pero magaling magluto. Dun ka ba nagmana sa mom mo? Yeah, kasi nung time na 'yun, nagpaturo ako sa mom. Tinuturuan niya ako paano magluto. 'Di ba masarap ako magluto, Yes, alam I mo 'yan. agree. I can attest to that. Yeah. Masarap magluto si Fifi. If there's one na pangarap na gusto mong ibigay sa mom mo, ano 'to? Sa mom ko, ang mom ko kasi simple lang.
Isipin lang yung mom ko, small things lang yung kanya, okey na, eh. Pero just like provide ko lang yung, whatever na I have to pay my bills, ganyan, ganyan, ganyan. Basta hindi na siya nagwo-work, okey na yun. Sa bahay lang siya. Tsaka masaya rin pagkausap yung mga family sa Pilipinas. Yeah. Ano ano ang promise mo kay mom today? Kung meron kang promise na gustong sabihin sa kanya or prayers na gusto mong sana mangyari in the future, ano 'to? Yeah, ano lang siguro healthy lang. Maging healthy mommy, lumakas pa at saka wala namang forever dito sa mundo, eh. So, just love your parents, yun lang. And you mentioned a while ago, not today, but when we were talking on the phone, nasabi mo na during COVID was the hardest time kasi nagka-COVID ka and your mom, right? Can you Yeah. tell us that story? Can you take us back? So, I think 2021 December or January, I think, or 2020 December or 2021 January, yung mom ko nagkakaroon ng symptoms. So, sabi ko, "Ano yun? Ba't parang mahina ang mom?" Eh, COVID that time. Mhm, So, hindi ko naman ina-expect na may COVID siya, baka masama lang ang pakiramdam. So, ang ginawa ko, dinala ko sa hospital, emergency. So, sabi ko, "Okey," para ma-check. mhm, And then sabi nila, "I think your mom has COVID." mhm. He has COVID. Ano yung initial reaction mo nung narinig mo yon na may COVID siya? Wala, numb, Wow, shock, numb. na-shock ako. Pero alam mo yung di ko siya iniisip. So sabi ko, "Magiging okey yung mommy ko." Mhm, Kasi nasa ospital na naman, eh. So after that, umuwi ako. Then tumawag yung doktor or nurse or whatever. Sabi niya, your mom is positive with COVID." So sabi ko, "Huh? Be ready." yun Huh? ang sinabi ng doctor? Yeah. Sabi niya, Oh, wow. "Be ready kasi there's a chance she will not make it." Huh? Oh my God. So naisip ko that time, eh, kadara ka 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 kapupunta ko lang ng emergency, eh, Mhm, bakit gano'n agad ang sinasabi niyo? So sabi ko, "Ba't gano'n?" So kinausap ko na yung kapatid ko sa Pilipinas, tsaka yung kapatid ko, brother ko dito. So sabi ko, "Ito yung nangyayari, may COVID ang mommy. So, anong gagawin natin?" mhm. So I think we just have to wait. Kasi I have to be strong, eh. Hindi Yeah, ako umiyak. Hindi talaga ako umiyak. Kasi mga kapatid kong babae sa Pilipinas umiiyak daw umiiyak. sila. Ang point ko kasi wala tayong magagawa, it's COVID. Mhm. Gano'n talaga. So, mag-pray na lang tayo. So, ang ginagawa ng kapatid ko, palagi niyang pinapakausap yung apo niya Oh, para lang makipag-usap sa phone yeah. nung nasa ospital siya. So, nung time na yon sabi ko, "Kung may COVID ang nanay ko, may COVID ako." Hmm, Sabi ko, "Oh, shit." Kasi nga komedyante ako, ayokong maging negative talaga, oo. ayokong maging malungkot. So sabi ko, "May COVID na ni." Positive rin ako. Na-realize mo yun? Malamang. Tapos Ma kasama ko sa bahay, eh. Oo. Sabi ko, "Pa-check nga ako." Di chineck ako. Sabi niya, "Positive." Oh, shit! Oh my God. Nakakaloka yun, Oo, 'di ba? nakakaloka. So alam mo ginawa ko? Oh, Kasi wala akong nararamdaman, eh. May chills lang ako sa gabi, pero wala nakakain yung pa rin symptoms. kain, yeah. Pero kasi nag-smoke ako, yosi, wala akong naamoy, wala akong nalalasahan. Oh, okey. So sabi ko sa sarili ko, "Hmm, kung mamamatay ako, bibili ako ng maraming yosi. Ilan I-enjoy na natin 'to." Kasi sabi ko, "Walang yosi sa heaven, magagalit si Lord." So sabi ko, "Yosi na ako, day." Tapos habang tumatagal, nalalasahan ko na, "Shit, gumagaling ako." ilan yung binili mong yosi? 10, day. 'Di ba yung rim yun mahal So, yun, oo, ah. day. Sabi ko, Oh my God. "Enjoy na natin 'to, day."
So, yun yung nangyari. Tapos natatawa na lang ako. I think siguro after COVID, nagaling na yung nanay ko and everything. Parang may sinabi yung nanay ko. I think may COVID pa nun. Sabi ba naman ng nanay ko, "Oh, alis ka ng alis. Baka mamaya magka-COVID ka." Sabi ko, "Wow, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Sa'yo nga ako nahawa, 'di ba? Oh my Sa kanya ako nahawa ng COVID, hindi Hindi the other way around." oo, Na yeah. palagi ako kasi I have to work. Kailangan ko talagang magtrabaho. Pero nanay ko talaga sabi niya, "Baka magka-COVID ka." Wow, hinahiya naman ako sa'yo, te. Oh my God, Oh, 'di ba? Kaloka yung nakakaloka. nanay ko, eh. Grabe, siguro ang saya sa bahay niyo, yung talagang yung rapport niyo ng mom mo 'no, nagpapalitan kayo ng Ah, mga punchlines. yeah. Hindi, I mean, hindi naman palaging gano'n, pero minsan kasi yung nanay ko talaga, like kunwari, I mean, nanay ko kasi hindi nakatapos ng school, eh. So, minsan may mga banat siya na ano, na something na mali. So, kino-correct ko. Tapos sabi ko, "Anong sinasabi mo? Hindi yan yung term na ganyan, dapat ito." Wala, nakakatawa lang siya. Pero saan ka nagmana sa yung pagiging komedyante, sa mom mo or sa dad mo? Alam mo, hindi ko alam, eh. Hindi ko alam kung kanino. Sa kapitbahay? Sa aso dahil. Hindi ko hindi kasi masayahin tao talaga. Yeah. Hindi, tsaka kasi nung time na yun, nung nag-ho-host na ako, ang dream ko ay, 'di ba sabi ko sa'yo, ang gusto ko center of attention Mhm. ako. Ang gusto ko talaga hindi makilala, hindi, tawag dito, Sumikat. hindi sumikat, no. Ang gusto ko talaga is mapatawa lang yung mga tao. Gusto mo na makita ka na pinapatawa mo, Yeah, makapag-deliver ka ng saya sa mga yun tao. talaga yon. Hindi dahil, "Ay, gusto ko sumikat," ganyan-ganyan. First time ko nagpa-interview sa podcast, may mga nag-ask na sa'kin na interview sa podcast, sabi ko, "No," kasi mahiyain talaga Mm. ako. Sa totoo lang mahiyain talaga si Mahiyain ako lalo na 'pag walang makeup, mahiyain talaga ako. Pero 'pag may makeup, makapal ho ang mukha ko. Okay, let's talk about yung journey mo sa pageantry. Na Oo, ikaw ay isang certified oo. contesera, pageantera. Paano nagsimula 'to, yung pagiging pageantera mo? Okay, sa mga friends, kasi nga 2001 or whatever, meron ako kakilala mo. Oo, iyon yung time na nagbababae na, Mm. nagko-cross-dress. So sabi ko, sabi nung kaibigan mo, na kakilala mo, sabi niya, "Girl, halika na, makeup tayo, labas tayo." Okay, okay, sige go. Diyos ko, 'di nag-makeup ang mga bakla. Siyempre gusto mga lalaki, aura-aura. So anyway, hindi umora. So dun na nag-start. Ang nakakaloka lang dun sa makeup namin, first time ko nag-makeup, like for example, may mga color ang eyeshadow, 'di Mm. ba? Nag-color ako ng blue, dahil hanggang dito. Hanggang kilay kasi nga wala akong alam. Oo. I think may picture yung ano mo, eh. May picture May siya kasi siya picture, eh. nag-picture. As in talaga hindi ko alam kung blue or Wala man green lang yun. nag-quote sa'yo na dapat hindi Wala. ganyan? Isang gano'n talaga hanggang hanggang kilay na gano'n, blue. So sabi ko, tapos nung nakita ko na, siyempre after few years yun, 'di ba? Nung nakita ko sabi ko, "Anong nangyari?" Nakakaloka yung picture na yun, 'wag niyo Oo. ipakita, ha. Pero yun na nag-start Yeah, yun na ano, sumali ka nag-start. na ng pageant? No, yeah, then may mga pageant dito sa Mm. LA, 'di ba? So nung time na yun sumali-sali ako. Pero nga hindi ko gustong manalo, Mhm. hindi talaga. Ang Gusto gusto mo ko lang lang magpatawa, magpatawa, mag-entertain oo. kasi hindi pa ako host that time, eh. Then after nun, ang dami na, then ang dami ng pageants. Mm. So more on fun lang talaga. So ang nangyari nun is Parang na-addict ka na rin sa pagsasali ng pageant? na-addict ako sa pageant. Ako pa naman kasi ang gusto ko palagi maganda yung itsura ko. Maganda Maayos, yung yeah. gown, palagi pupunta sa LA, Fashion District, to buy the gown, mahal. Mahal, yes. Mahal ang gown, nakakaloka. Gagawa ka pa ng costume, nakakaloka yun. Then after nun, naging host na rin ako nung time na yun. Mm. Kasi sabi nila
"You're funny, gusto mong i-try mag-host?" Mm. Eh, mahiyain nga ako. So anyways, that time, na-try naman ako, naisama ako ni Poca. So one of the best comedian here in LA. Siya So yung, nag-start ka sa kanya, pinanganak ka, oo, binigyan niya ako ng, opportunity na mag-host. tsaka trinain ka rin niya, 'di ba? Tinray niya ako kasi magaling magaling ang lola Poca Mm. mo talaga. In fairness naman talaga magaling. So na-train naman niya ako. So nung time na yon naging host na ako, nagpa-pageant pa rin ako. So nanalo ako ng ayokong bigay ko ba yung name? Parang hindi naman ako macho. But anyways, Yun yung title mo, Miss Macho dalawa naman kasi yon. May panlalaki, then may mga Cross-dress, cross-dress. Oo, Miss Macho Gay, Earth, Miss Earth ako, 2000, I don't know, I don't remember. 2013 yata. 2013 up to now, ako pa rin kasi wala nang sumunod. Hirap na hirap nga ako sa crown ko, ang bigat. Pero magkakaroon yata next time. Jumoin din ako sa pageant mo Yeah, before. yeah, Oo, nag-top 10 ka. buti nga nag-top 10 pa. Pero hindi ko nga hindi 'di ba, sabi ko na hindi ko na-expect na manalo talaga ako. Yeah. Ang gusto ko lang talaga mag-perform lang kasi performer naman talaga. Sino yung iniidolo mong beauty queen? Beauty Bakit? queen. Actually, dalawa sila pero mas gusto ko yung I mean, Pia Wurtzbach, in fairness, and also ang pinaka-favorite ko talaga si Catriona kasi nung nanalo si Catriona talaga pinangalan ko pa sa kotse ko yun. Ano yung mga challenges ng pagiging isang kontesera? Aside from the fact na it's expensive, duguan, right? Mhm. Duguan sa stage kasi you have to be queenly all the time. Maraming expectations ang tao. Ano pa yung mga challenges? Wala naman. Para tapos na usapan. Yung challenges wala, I don't know. Kasi sa akin hindi siya challenge, eh. Kasi nag-e-enjoy ako. So lahat ng preparation ko, ini-enjoy ko yun. So gusto ko talagang mapakita na hindi pinaghandaan ko talaga yung pageant na yan. Hindi Yeah. putchi-putchi, in Hindi ka fairness nang naman. uulit ng ano, Hindi evening ako gown. nag-uulit. Ano ka ba? Hindi ako nag-uulit ng damit nung nagho-host ako. Oh, wow! Yeah. Ang mahal ng ano, may budget. May oo Wardrobe, naman, yeah. may bayad yun 'no, hindi Oo, puwede. yeah. Hindi ako umuulit talaga. Kunyari 1 year or 2 years, hindi ako nag-uulit. Kaya ang dami kong Grabe ang dami mong damit. How do you prepare yourself yung sa Q&A round? wala. Kasi nga, it's just for me, it's for fun. Pero kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Pero palaging it's comedy talaga. Like kunwari, ah using the introduction ko ganito, Sige. "Behold, the beauty of the third kind joining this contest for the first time. If I can make it on the first time, there's always a second time." Gano'n. So, 'di ba? Yeah. Paano mo ko seseryosohin manalo? Pero okay, let's test. I'll give you, babatuhan kita ng Q&A, Walang okay? Ano lang 'to, wala namang 'tong ano, hindi naman tayo nasa pageant, 'di ba? Walang okay. timer. So ito lang, madali lang 'tong question ko, okay? What makes you blush? Blush, MAC. Yung blusher ko MAC yan 'no, hindi mo murahin yan. Bakit makes me blush? Siguro ano, yung 'pag siyempre nakita mo yung crush mo, blush ka. Hmm. Actually hindi lang crush, lahat ng lalaking gwapo nagba-blush ako. Gwapo, eh. If you can be outrageous for one day, anong gagawin mo? I will eat any food thrice. Oh, 'di ba iba na yun, hindi lang twice Ikaw na yun. talaga. Oh, thrice. Pero bilang isang Miss Macho Gay Earth Aray ko. 2013, meron ka bang mga advocacies? Yung Earth, I think it symbolizes yung pagiging environmentalist mo. May ginagawa ka ba to, support or to execute yung advocacy mo? Wala rin. Bakla naman. Paano naman i-advocacy na ano, dito lang naman sa LA yun. Hindi ko Hindi naman ako national pageant. hindi ka ba namumulot ng basura, 'di ba gano'n? Ah, I'll make sure the plants are watered, gano'n. Mga
Ito, may jowa na ba si Fifi? Ay, Diyos ko naman. Tinatanong pa ba yan? Wow! Siyempre wala. Okay, wala ngayon, sa ngayon Wala wala. ngayon. Pero ano yung nagpapasaya sa'yo? Ano yung nag-i-inspire sa'yo para bumangon araw-araw at ipagpatuloy mo yung mga ginagawa mo sa buhay? Alam mo kung ano, napakaimportante 'to sa lahat, bills ko. Daming Ta gastos, eh. tama naman. So, ano 'yun, Wal paggigising ka 'di ba, hindi naman parang, "Ang saya ng buhay, buhay perfect." Bakla magtrabaho ka, No, no, work talaga. Sa'kin talaga work Hmm, talaga, yeah. Kasi ano rin ako, sa home health rin naman ako, eh. mm. So, nag-aalaga rin ako ng patient, So yung mga pasyente mo nag-i-inspire sa'yo. yeah. What about yung audience mo every time And na also, yeah, pinapatawa mo sila, ano yung fulfillment na nararamdaman mo? basta natatawa sila sa mga jokes ko, yun ang aking ano, nafo-fulfill yung sarili ko na parang nagiging happy ako. Kasi nga, ang sabi ko nga, ang trabaho 'to, eh, binabayaran ako as a comedian, eh. Mhm, So, ang priority ko talaga matawa sila. So, it doesn't matter kung anong gawin ko, kalokohan ang pinagagawa ko, basta happy sila at masaya sila, I'm okay, I'm happy. may time na ba na wala ka sa mood or meron kang pinagdadaanan pero pumasok ka pa rin at carry on? Meron. Okay, can you Ilang beses, minsan masakit ang ulo mo or bad mood ka that time, hindi ko pinapakita. Nawala nga yung cellphone ko, nagho-host ako, eh. paano nangyari yun? Naiwan ko sa bathroom, Oh, nineno, oh, hindi binigay. So, nagho-host pa ako that time, sabi ko, nag-announce pa ako, "Guys, may nakita ba kayong phone?" mm. Wala, walang Kaloka, reaksyon. Eh, nandun ako na I'm hosting, mm. hindi ako nagalit. Kasi I'm ano, eh, I'm paid to Professional, perform, eh. yeah. So, hindi ako nagalit talaga. Pero may time na may nagagalit na tao, Oh, paano mo hina-handle yung mga gano'ng eh, di situation? inaway ko. No, kasi 'di ba, palagi naman sinasabi namin, na hindi kayo we are here to entertain. So, it's a comedy karaoke, lahat ng sasabihin namin is joke. Mm, Everything is joke. So, nagalit yung tao kasi nga yung isang kasama ko yata sabi, "Oo, nagbigay ka ng $1, oh my God," or something like that. mm, Ako tahimik lang ako, it's just part of the joke. mhm, Nagalit yung lumapit sa'kin, sabi niya, "Mali ginagawa niyo, mga GG GG kayo." Sabi ko, "Kuya, it's just a joke." mm. "Hindi, ganyan, ganyan." So, na-offend siya? Na-offend yung lolo mo. So, sabi ko, "Okey." Basta may sinabi siyang word na mga tarantado or gago kaya Mm. na ano, napikon ako. Anong ginawa mo? May mic ako, 'di ba? Oo, Siya wala. So, sabi ko, "Kuya, lahat ng sinasabi namin dito joke. Kung gago ako, gago ka rin." No, kasi ako ang point ko kasi nandun ka, we're here to entertain. yeah, Nakababae nga kami, it's not ibig sabihin nagjo-joke lang kami, 'di oo, ba? Tapos maraming na-ano na parang na hindi naman nagkagulo, pero kinausap ko siya after, sabi ko, "Kuya, it's just a joke. mhm, Blah, 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 chu 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 chu." So, na ano, sabi ko, "First time mo ba dito?" Sabi niya, "Yeah." "Oh, that's why. Late ka pa. So, sinasabi namin before, wag kayong magagalit or wag kayong mapipikon." So, sabi ko nga, 'pag napikon kayo, abangan mo ko sa ano, sa sa kanto. labas. Abangan mo ko. Hindi ka magkakatagumpay. Alam mo kung bakit? Bakit? Dun ako matutulog, 'di ba? Nakakaloka ka. What is something that you love about being a stand-up comedian? Yun nga, to make people laugh na ang gusto ko talaga yun nga, kasi nga 'di ba nasabi ko sa'yo nung bata ako, gusto ko talaga na maging center of attention at gusto ko mapatawa talaga mahirap magpatawa, Sobra. mahirap, lalo na ang Pilipino. Yeah, ang hirap ma-impress sa mga Filipino audience. Mahirap. Kasi yung mga I mean yung mga regular I mean not regular, pero yung mga Caucasian, yung mga nandito, madali silang patawanin, eh, kasi just yung kumembot ka lang or whatever natatawa na sila, eh. Pero ang Pilipino ang taas ng standard. Oo nga, Kailangan ito ka, kailangan katulad ka nung sikat sa atin like for mm, example, Vice Ganda. mm. Kailangan Vice Ganda ka.
Hindi naman ako si Vice Ganda. I mean, ina-idolize ko si Vice Ganda that time kasi magaling naman talaga yung lola mo. At saka Mahirap. pinakasikat siya. Sikat naman talaga ang lola mo, in fairness naman. Pero So, kino-compare kayo na parang kino-compare. kailangan gano'n yung level ng pagpapatawa. Yeah, Ang hirap naman Vice oo. ganda yun, 'di ba? Pero minsan kasi lalo na yung Pilipino mahirap. Mahirap Mm. sila na i-please. Also like kunwari, dapat ganito gawin niyo, dapat ganun. Parang, may alam ka ba sa comedian? Wala naman, Yeah, parang just tas wait, may gagawin ako. Eh, di nung ginawa ko naman, eh, di naloka siya, oh, 'di ba? oo, Masyado kasi silang judgmental, eh. Since na I would consider you na veteran na stand-up comedian na, ano yung maipapayo mo sa mga baguhan na gustong sumabak bilang isang komedyante sa stage or maging Aha. performer? Ano yung gusto mong advice sa kanila, ibigay sa kanila? I think know your craft. Yeah. Kasi mahirap magpatawa, hindi kasi ganito 'yun, may mga baguhan kasi na ang gusto lang nila, eh, manlait. Kasi 'di ba yung comedy kasi it's more lait, ganyan-ganyan or that's sample lang 'yun. Pero hindi naman kailangan lait lang, eh. Mhm, Dapat yung the whole na gagawin mo is dapat nasa puso mo at alam mo. Basta kung alam mo yung craft mo at alam mong funny ka, be humble, be nice to other people, I think you'll be okay. Kasi it's a process, eh. mhm, Kahit ako, ang tagal ko na nagko-comedy, I think I started 2002 mhm, in Musikahan. And then after Musikahan, Noy Pits, Glendale. After that, Chibogs. mhm. And right now, nagba-Bamboo Bistro rin ako in Panay's. So, just be yourself, be funny, and be humble. Nice. Yun talaga. Eh, bilang isang pageantera, contesera, ano yung maipapayo mo naman sa mga maliliit na bata na in the future gustong sumabak sa pageantry? Yung mga bata, 'wag niyong madaliin. Mhm. Enjoy niyo lang 'yan. Enjoy niyo lang 'yon. Kasi it's a process rin, eh, sa mga bata, eh. So, kung gusto niyo talagang mag-pageant, practice. Kasi sabi nga nila, practice makes perfect. Balikan natin ang life mo during the past 10 years, okay? So, 2025, 2015. Ano yung biggest regret mo sa buhay mo na sana hindi mo na lang ginawa na, nagbago ka dahil sa desisyon mong yon? Hmm, 15 years Or 10 or years? 10 years? So, kasi 2015. 21 ako ngayon, eh. So, ilang year yun? Ano yun, to 11 years old ka When I was 11 years old. Gustong balikan? Ano, pakiulit? or if there's one mistake na pinagsisihan mo sa life mo na gusto mong i-share sa audience Oh. natin sa Kontesera na dapat hindi ko na 'to ginawa, although, we have to own up to our mistakes. Pero if there's one thing na gusto mong balikan, let's say travel time travel tayo, and sana hindi mo na lang ginawa 'yun, ano 'to? Mhm. Okay, so there's this one thing na ex-friend, Mhm, tinulungan ko. So, sabi ko sa kanya, "Sige, I help you." Kasi mahilig akong tumulong, hmm. eh. Ang nangyari, fast forward, nung kasama ko siya na sa work, ako yung nawalan ng trabaho. Siniraan pala ako. Oh, So, yun, yung parang yung pagiging matulungin ko, trusting, trusting help, sa tao na hindi ko chine-check kung talagang mabait siyang tao or mm, whatever. Kasi mahilig akong gano'n, eh. mm, People pleaser kasi ako. mm, So, I always, gusto kong tumulong, mm, talaga. Yun naman talaga yung ano, alam ng mga friends ko yan, mahilig akong tumulong. Like for example, may trabaho na ganito, bigay mo muna sa kanya kasi baka mas kailangan niya. So, nung time na yun. So, yun siguro yung inaano ko na sana hindi ko na lang siya naging friend. Kasi nga nasaktan ako, eh, nung time na yun, eh. Siyempre primo, trabaho mo yun. mhm,
inagawan ka ng trabaho or siniraan ka ng Hmm. trabaho, napakapangit naman yun. In other words, ikaw na yung tumulong tapos ikaw pa yung Yeah, nawalan. binaksab ako. But Oo. anyways, okay na rin na nangyari yun, you know why? At least nalaman ko talaga yung totoong kulay niya. Mm. Pero wala na yun, ang tagal na nun ay hindi naman ako nagtatanim palagi ng galit sa So, tao, eh. anong lesson ang natutunan mo dun? Huwag kayong tumulong. Tulungan niyo yung sarili niyo. Dapat lang naman unahin ang You sarili, know what? 'di ba? Yeah, unahin niyo yung sarili niyo kasi mahirap ma-hurt. Mm. Pero I mean, kung kaya niyong tumulong, I know wala kang hinihinging kapalit, pero was it coming from a place na you somehow expected something na mm, wala? wala. Gusto ko lang talaga actually is to help everybody. 'Pag kunyari may isa na lang yung pizza, sa'yo na yan. Kasi mapagbigay talaga ako, You are very mahilig generous. akong before mahilig akong mag-ano, manlibre ng food. Yes. Yun naman talaga ako, eh, mamigay ng food, mamigay ng whatever, mahilig akong sa gano'n kasi Tsaka nagluluto ka sa yeah, bahay nagluluto ko. ako. Yeah, naggo-grocery, pinaglulutuhan kami ni Madam Fifi. So, Oo, sobrang mabait kasi siya. ayokong mamayat si Primo. Pinaghirapan niya yan, 'di ba? Na-back to me ako. Pinaghirapan mo yan, Day. Oo nga, 'di ko na i-maintain. Oo, kailangan i-maintain yan, Aray hindi ka ko. puwede mag-loose. Bago tayo magtapos, Fifi, let's say nakasalubong mo ang batang Fifi, let's say 13 years old. Mhm. Ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo at bakit? 13, okey, 2 years ago. Siguro sasabihin ko, "Fifi, you'll be okay. You'll be" I mean, not famous, but pero you'll be happy and you'll be contented. And also, make sure always be humble, always be kind to other people, and also respect elders. Yun ang pinakaimportante. If there's one thing na gusto mo pang ma-achieve sa life mo, sa sarili mo 'to, kanina tinanong ko kung ano yung pangarap mo for your mom, ngayon naman para sa sarili mo, Hmm, ano ito? manalo ako sa lotto. Hindi, hindi. Ano naman yun, hindi, yung kaya mong ma-achieve. Kaya mo Oo, ma-achieve? yung achievable naman. Lotto ang hirap nun, 'di O ba? sige, manalo sa casino. Ma-a-achieve mo yun, Day. No, siguro if ever, gusto kong ma-achieve siguro, you know what? It's still work for me. Kasi I'm not getting any younger. Kasi 'di ba, I'm 22 now, 21 last year. No, 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 I'm not getting any younger, pero ano lang, always be happy or maging happy ako and also good health and also work talaga kasi Work talaga. I like to work. Yun ba talaga nagpapasaya sa'yo, Yeah, ang work, work mo? yeah. May pangarap ka bang sana mag-settle down ka with a partner, in the future? If it comes, it comes. Kung meron, why not? Hmm. We'll see. Ah, Sa susunod na kabanata. sa next interview yun. Oh, wow. Thank you, Fifi, for being a guest on our show. I appreciate your time. And may gusto ka bang i-plug yung social media mo or, saan ka ba nila i-contact kung gusto magpa-cater? I know caterer ka rin. Yeah, so So this nagke-cater is rin your ako. time. Yes. So kung gusto niyo magpaluto or whatever, so I do like puto bumbong, bibingka, or main dish and everything. Just go to my Facebook, Christine Fifi Hermosa. And if you're looking for MC, host, comedy, like kunwari, wedding, ang wala na lang akong napupuntahan is burol. Hindi pa ako nakapag-host ng burol. Oo. Wag Yun pa naman. lang hindi pa. Pero open ka ba dun? But I'm still open, it depends. Depende sa presyo. Sa presyo, Oo, but anyways, ano pa ba? Then you can see me in Bamboo Bistro too, in Van Mhm. Nuys. Ano It's yung a schedule mo dun? it depends 'pag off yung mga bakla, ayun. 'Pag Ayun. kaya umabsent kayo mga bakla.
But anyways, I do MC anyways everywhere, Los Angeles, Las Vegas, Arizona. So they're inviting me anyways. Sosyal. And again, thank you. Sa'yo, Miss Christine Fifi Hermosa. Thank you Thank you, so much. Thank you. Primo. Ayan na po, you just witnessed the life of one of the most successful stand-up comedians in LA, Miss Christine Fifi Hermosa. Thank you for watching Primo Tells Inspiring Stories. Once again, my name is Primo Sacramento, and please like and share this channel because we live for this. Maraming salamat po. Bye. Ah.